What's up guys? Another day, another adventure para sa atin. At tayo ngayon ay papunta naman ng Cebu. So waiting na lang kami ng boarding ng aming plane. Dito na kami ngayon sa boarding area. Nag-aabang kami para makapag-board na ng plane. So destination namin ngayon, 4 kami. Papunta kami ngayon ng Cebu, mamamasya lang. So yun guys, boarding na kami na ngayon ng plane. Papunta na kami ng Cebu. Mag-aalas 8 na. Ito yung plane na sasakyan namin. So this is one of a kind experience dahil ito yung first time ko. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng plane. Hello. Nandun dito katabi siya, wala siyang katabi kasi nadada. So yun, ang departure namin is siguro mga 7:30, 7:50 na, so mga 15 minutes na lang na hintay. So kita-kits tayo mamaya sa Cebu. Hello guys, nandito na kami ngayon sa Cebu, sa Mactan Airport. At palabas na kami ng airport. Hindi pa lang namin alam kung saan kami pupunta, pero dahil meron kaming ano ngayon? Booking sa Airbnb, ano? Meron kami namang booking sa Airbnb. 4 kami, may pang alas 2 yung check-in namin. Kaya punta daw muna kami ngayon. Sige. Sida na. Ino ba din? Wala kong gayaan sa uuliin. Yan, yung side na sa kanan. Medyo kinakabahan na po ako. Bakas na yung hangin. Baka lumipad yung phone ko. Parang cross. Hello guys, nandito na kami ngayon sa 10,000 Roses dito sa Cordova. So grabe, napakaganda yung daan. Grabe, kung makikita nyo lang in person. Sa mga nakarating na dito, siguradong nakaka-amaze yung daan. Napakaganda nung CC-Lex, yung bagong expressway dito sa Cebu. Yung nagko-connecta sa mainland ng Cebu, papunta dun sa papunta dito sa Cordova. Grabe, ang ganda. O, ito na. Ayan, yung papasok dito. So, may ticket lang na kailangan bilhin, which is 20 pesos. Tapos ayan, ang daming kainan sa paligid. Basically, tabing dagat pala talaga siya. Gabi na lang ngayon kaya hindi natin masyadong makita. Pero, ayan, seaside talaga siya.
Wala na. He's gone. Good morning everyone. It's our second day dito na sa Cebu and we will having today the mountain and city tour. So kausap namin yung nasakyan namin na Grab driver kagabi. So siya na rin yung magtutour sa amin for today. So parang naging package na siya, which is okay din naman sa amin, apat. Okay na rin naman yung presyo. Same na rin na sa magiging amount pagka dun sa group tour. So nandito na siya. Ayan. So samahan nyo kami for today. Ikutin natin ang city ng Cebu. Ano ka alam mo ngayon? Hello guys, nandito na tayo sa ating first stop, ang Temple of Leia. So, nasa bundok ito dito sa isa sa pinakamataas na part ng Cebu City. Grabe, ang ganda. Napaka ganda ng daan. Ang hirap, parang umakyat ng Baguio. Parang maikli lang naman. Nakita nyo na dito sa likod ko. Yung lugar para siyang yung sa Greece, ano yun? Parthenon ba yun? Pantheon. Medyo nalimutan ko lang. Basta yung parang sa Greece. Yung ang dami ngayon, weekend, Sabado ngayon, so ang dami talagang tourist. By the way, yung entrance fee dito is 120 for the weekdays and 150 pag weekends. Tapos may bayad sa sasakyan, 50 pesos. So after dito, medyo marami pa rin kami pupuntahan. So sabi nung driver is 8 hours yung tour. So hanggang hapon pa kami dito. Hanggang mamaya pa kami. So ayan, let's enjoy the day. Picture muna. Ito kasama dyan. Dito na tayo sa loob ng Temple of Leia. Makikita nyo doon yung ito siya. Siya si Leia. At ito yung kwento niya. Ginawa yung templo, hindi ko masyadong mabasa, 2012 AD ba? 2012 siguro. Itong taon na to, 2012. As a symbol of undying love para sa kanyang asawa na si Leia Adarna. Yan. Asawa niya sa loob ng 53 years. In honor para sa kanyang passion collection. Kaya makikita niyo sa loob, maraming mga libro, mga mahalagang bagay, mga base, mga kung ano mga kita niyo yung mga bagay na mga parang mga mamahalin talaga. So makikita niyo dito, the classic and striking architectural design of this temple took its inspiration from a World Heritage Site, the Parthenon of Greece. So tama ako nung sinabi kanina, kamukha siya nung Parthenon nga sa Greece. Medyo namali lang ako, Parthenon or Pantheon. So dun talaga siya inspired. Napakagandang structure nito. Grabe.
welcome guys! Andito naman kami ngayon sa second stop namin sa Sirao Garden. Ayan, ang ganda dito. Sobrang taas na naman yung location. So, nasa second stop na ngayon ng ating mountain tour. Kaya nga. Sa ringihaw. Lagyan ko margarine sugar. Ito pa, banana pa. Bila natin si Kuya. Oo, sige, sige. So yun, kakalabas lang namin galing doon sa Sirao. By the way, ang entrance fee nga pala doon is 100 pesos per person. Tapos dito sa labas, yan, may mga tindahan ng pagkain. So, gutom na kami. Napaibig ako. Bumili kami nitong saging, barang laki yung 30 pesos ito. Tapos, trinin namin yung fruit shake. Parang ang sarap. Ano yan? Flavor? Mango Dragon. Mango Dragon daw. Ayan o. Mango Dragon shake. So, testingin natin. Dragon Mango. Lasang... Sarap. Siyempre, prutas eh. Nangingibabaw yung lasa ng mango. Siyempre, mas dominant yung mango. Pero, kulay dragon fruit. Quality. Yan, nahulog yung cellphone ko. Mamaya ako na. Magat ka muna. Natigas yung Andito naman kami ngayon guys sa Buwakan ni Alejandra. So another tourist spot dito sa Cebu. Ayan. Ito yung entrance fee. 100 pesos para sa adult, 75 para sa kids, senior citizen at PWD. So parang style garden din siguro to. So, dito tayo ngayon sa loob na nung Alejandra. Ganda. Flower farm siya. Kitang-kita nyo yung mga landscape na pagkakagawa doon sa mga halaman. Grabe ang ganda. Ito, meron tayo ditong walkway. Ayan. Tapos hindi lang kasi ito yung pinakamaganda yung pupuntahan. Physically yung daan din papunta dito napakaganda na. Yung mga daan sa kalsada, yung mga tanawin napakaganda na. Mas busy talaga tong Cebu. Grabe, ganda, sulit na sulit dito. Ang cute, ang cute.
So yun guys, kanina nandun kami sa Alejandra. Biglang umulan kaya hindi na ako nakapag-video. Tapos yun, madali na rin kami bumalik sa sasakyan. Tapos bumiyahe na kami papunta dito sa Tops. Dito na kami sa Tops. Ito. Ganda ng overlooking dito, grabe. Kita nyo? Ayun, andito kami ngayon sa... Ano yan? Anong pangalan ng kainan? Anong pangalan yan? Hindi ko mabasa. Quick Snack pala, pota. Quick Snack restaurant dito sa Tops. So ito palang Tops is parang building siya na ginawa para style food park, pasyalan na rin. Maganda daw dito sa gabi, sabi. Technically maganda nga kasi ang taas ng pwesto niya, tapos overlooking siya ng buong city ng Cebu. Kita mo Lapu-Lapu City, sa Mandaue kita, tapos yung sa Bactan, kita yung airport, kita yung bridge, kita yung SM, kita lahat. Ganun, taas dito. So yun, possibility na yung last stop namin para sa mountain tour, and then mamaya sa ano naman, city tour naman tayo. Kaya ngayon nagla-lunch na kami. Mag-aalas 2 na rin. Yan. Maganda naman ng place. Magandang tambayan. Pero basically nga, para lang siyang tinayo as food park with overlooking. Yan, mamaya kain tayo. Oo, tinanggal. Sir? Kuya, may sauce po ba ito? Okay, sige po. Sige, patikman natin. Andito naman tayo ngayon sa El Fuerte de San Pedro o Fort San Pedro dito sa Cebu. Ayan. Isa siyang triangular shape na fort, gawa rin sa bato at mortar. So halos kapareho siya ng Intramuros. Napakaraming tao ngayon. So let's explore what's inside. So ito na nga pala. Kaya siya triangular in shape. So narito naman makikita nyo yung kung paano na-discover ang Cebu. O di ba noong taong 1521 nga unang dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas at sinasabing siya yung nakadiscover sa Pilipinas. Pero well, technically may mga tao na sa Pilipinas before he came. So may mga naunang dumiscover sa kanya. Nakarating siya dito dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ayan. O some pictures of the past. Pero basically they're drawings lang. So here's what's inside the fort. Basically triangle lang talaga siya. Hindi siya katulad ng Intramuros talaga na walled city. What is up guys? Pangatlong araw ko na dito sa Cebu. So yung trip namin kahapon,
city tour. Nag-end kami dun sa Mactan, Magellan's Cross. So, after kasi noon, namili lang kami ng mga souvenir, hindi na nakapag-video, then we go home na. Tapos ngayon, ikatlong araw namin, solo lang ako ngayon dahil yung mga kasama ko ay nasa concert ng Lainey. So yun talaga yung naging agenda nila dito kung bakit kami nandito sa Cebu is manood ng concert ng Lainey, tapos at the same time mamasyal na din. Pero ngayon hindi naman ako kasama sa panonood ng concert. Ako lang ay talaga isinama lang for the trip. So nandito ako ngayon sa Ayala Mall, the block. Ayala Mall Central Block. Medyo malapit lang dito sa amin. And naghahanap ako kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan pupunta. Siguro, naisip ko kanina, parang gusto ko mag-ikot na lang ng bayan ng Cebu, sa Cebu City. Pero maya pa siguro kasi medyo mainit pa. Kaya uli-uli lang muna tayo. So, let's see kung saan tayo makarating ngayon, guys. Yan guys, galing tayo dun sa sinadjust sa ating kainan, yung pungko-pungko. Hindi ko alam kung anong meaning mismo ng pungko-pungko, pero technically yung mga pagkain dun is puro fried. May parang balat, laman, merong mga Shanghai, merong longganisa, basta puro fried. O parang nakahain na sila doon sa lamesa, kukuha ka na lang kung ano yung gusto mo, tapos bahala na kung ikwentahin nila after kung magkano yung nakain. So parang basically street food siya, pero nakaserve na siya sa'yo, pipili ka na lang. So ganito pala dito sa seaside. Dito ako ngayon sa seaside ng Cebu. Yan. Makikita nyo dito yung napakagandang Sisilex Bridge. Grabe talaga. Grabe, ang ganda talaga. Hanap tayo ng pagkain na naman. Try natin. So isa pang attraction na malapit dito sa may parang seaside. Ito. May bulto na Senior Santo Niño. Malapit din yung Magellan's Cross. So pwedeng nyo sang sabay-sabayin dito sa city tour nyo. Tapos may malapit na rin dito ang bilihan ng mga souvenirs. Ayan, basically mas mura dito siguro. Good morning everyone. Today is our last day dito sa Cebu. Ayos din yung experience natin kagabi nung namasyal tayo ng konti. Andito ngayon tayo sa Tabuan Public Market para mamili naman ng pampasalubong natin na dried fish. Ayan. Ang dami dito mga tuyo, klase ng tuyo. May mga danggit, ayan, mga pusit, sari-sari. Mas mura dito. Tapos after naman namin dito, diretso naman kami para mag-lunch sa Lechonan. Then diretso na rin kami papuntang airport. So may service pa rin kami ngayon. Service pa rin namin yung sasakyan namin kahapon nung isang araw, nung pag city tour at mountain tour. Siya pa rin yung kinantak namin para mag-service sa amin for today papunta sa airport. Samahan nyo kami hanggang makauwi ng
hanggang makaalis yung aeroplano namin mamaya. Yung iba't ibang klase ng tuyo dito. Ito yung pinaka-common, di ba? Meron din dito chorizo di Cebu. Kaya meron din dito ng mga kain, mga ibang delicacy ng Cebu. Gaya nan, mga dried mangoes, yan. Ay, nasa ba si tatay? Dried guyabano, Si tatay. Ito oh. mango candy. Ay, mga tinapay, otap. So bali ang kilo ng danggit ay pumapatak ng 800. Tapos pusit meron din. At syempre, hindi mawawala ang Cebu trip nyo kung hindi kayo makakatikim at kakain ng lechon. Dito kami dinala ngayon ng driver namin. Yan, CNT Lechon, malapit lang sa SM City, Cebu. Try natin kung masarap nga ba dito. Kasi karamihan, di ba, Rico's Lechon yung nire-recommend. Pero underrated daw dito. Maraming tao sa loob, please. Ito guys yung menu dito sa CNT Lechon. Ayan. 271 Ito po. Dito na kami ngayon sa Mactan International Airport and we're ready for departure. Papunta na kami ng Manila. Ang makalat na bag. Si Kuya yung ating mabait na driver. Laging laging private driver na. Thank you, kuya. Thank you. Nandito na kami ngayon sa airport. So yun. Maraming salamat sa pagsama sa panibago na namang adventures. Yan. Tingnan natin kung saan naman tayo pupunta sa kasunod nating video. Medyo lumayo tayo ngayon. Nakarating tayo ng Cebu. Salamat sa pagsama sa aming 4 na araw na pamamasyal. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video, guys. Bye-bye.